Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga pala kaming nagising ng jowa ko at nagtimpla lang din ako ng kape at aalis din kasi kami ngayon. Nagasikaso lang din ako saglit at kinuha ko na rin yung susi at bag. Medyo halos malayo-layo pa rin kasi yung biyahe namin kaya kinuha ko na rin pala tong chichiri na to at maiipulutan din namin. Medyo halos lahat naman ng gamit inaasikaso ko na at bago umaga para kahit papaano pag umalis kami ay nakaayos na. Muntika ko pa nga maiwan tong picture na to at pinaalala lang din sa akin ng jowa ko at 2 piraso lang din naman to para kahit papaano meron din kami magamit doon. Medyo halos may karamihan din naman kami kahit papaano yung mga bangko din namang available doon. Yung sasakyan ko nga ay halos medyo may kapunuan na rin talaga yung likod at halos hindi ko na malagyan ng gamit. Nagdala na nga rin pala ako ng galon at para kahit papaano iigib na lang kami doon pag dumating. Napakamahal din kasi doon pag walang galon. Halos wala pa rin pala akong nabiling maiulam at bumili lang din muna ako dito sa may karnihan. Kumuha na lang din ako ng langgunisa at ilang pirasong yempo na maiihaw namin doon. Sabi ko nga kay kuya ay pakinipisan na lamang at pang-ihaw din naman kasi. Bago ko na nga lang di pala sundin yung mga kasama ko ay dumaan na lang muna kami dito sa may gasoline station at nagpagas din lang muna kami at para kahit papaano hindi na kami magpapagas doon. Medyo halos hindi ko na nga nagawa magpakarwas at halos late na rin nagkayayaan kaya hindi ko na napakarwas. Kaya sabi ko kay kuya ipakisuyo na lang at pakilinisan na lang yung salamin. Halos gabi pa rin talaga to at madaling araw kami umalis ng jowa ko sa bahay at talaga namang hindi pa nasikat ang araw. Tumigil na lang pala din muna ako dito sa may 7-Eleven sa Pasiano at nakakita kasi ako dito ng cook at dito na lang din ako bumili ng 2 peraso na maiinom namin doon. After ko lang din palang bumili ay pumunta na ako na Santa Rosa at sinundo ko na yung mga tao namin at halos gayak na rin talaga sila at nag-aabang na lang sa may baba ng bangko. Kitang-kita naman talaga sa mga mukha nila at na mga excited na talaga sila kaya gusto na nilang umalis. Buti na nga lang dito halos hindi rin ganun karamihan yung dala nilang gamit at halos wala na rin kasing mapaglagyan at marami kasing mga dalang gamit na gagamitin namin doon. Muntikan pang hindi makasama isang tao ko dahil may 2 kasi ang anak na nag-aaral at sabi niya may pasok at sabi ko naman muna wag munang papasukin at para kahit papaano naman ay makaligo at makapag-swimming. Nakakaawa din naman kasi at umiiyak ang 2 bata kaya sabi ko isama na lang. Medyo halos malayo-layo na rin kami at nakarating na kami dito sa may Nubali at medyo sumisikat na din talaga ang araw. Halos talaga yung mga tao ko ay halos hindi na mga nakatulog kaya sabi ko ay magpahinga na lang din at para pagdating doon ay kahit papaano yung mga lakas sila. Paano ka ba naman ay wala naman talaga kaming balak na mag-swimming at talaga namang nagkayayaan laang. Sabi ko nga sa kanila ay talaga namang madaling araw kami babiyahe at napakalayo pa ng biyahe namin at nasa 3 hours kasi yung biyahe namin sa Calatagan, Batangas pa rin kasi yung pupuntahan namin. Napakahirap pa ng bumiyahe ngayon at napakatindi ng init kaya sabi ko ay agahan namin para hindi kami abutin ng masyadong init. Pag halos puno rin kasi yung kotse at napakarami namin ay halos hindi rin talaga lumalamig kaya sabi ko agahan namin at talaga naman tulugan sila. Paano ka ba naman sabi ni Dada ay hindi daw sila nakatulog at talaga naman mga excited at mga nagka-client pa rin ng madaling araw kaya halos wala na rin kaming tulog. Buti na nga lang din at mga nagkasya sila dito sa sasakyan at yung 2 tao ko ay nagmotor na laang. Medyo halos talaga tumitirik na rin yung araw at umuumaga na kaso tulugan na sila at ako lang din yung gising. Maya-maya nga ay nagpapara yung isang tao ko at medyo nasusuko na daw talaga at hindi niya mapigilan kaya tumigil na lang muna kami dito sa may puno ng manggang malilo. Medyo halos naninibago daw kasi sila sa kotse kaya talagang nakakaramdam sila ng hilo at nasusuka sila pati yung isang tao ko ay talagang nasuka na at halos hindi rin talaga siya nasuka kanina. Sabi ko nga sa mga tao ko ay kuntintyagaan na lang din at malapit na rin naman kami at lampas na kami ng Calatagan, Batangas. Isa din kasi sa palatandaan ko yung makikita tong maraming puno na to at malapit na. Bago na nga lang din pala kami dumiretso sa resort ay dumaan na lang din muna kami dito sa palengke at bumili na lang din muna ako ng ilang pirasong manok na mai-adobo namin ngayong agahan. Medyo halos hindi rin ako nakapamili ng mga grocery namin kaya dumaan na lang din muna ako dito sa may tindahan at bumili na ako. Pagkatapos ko nga palang bumili ay bumiyahe na rin kami at biglang tumawag yung tao ko na dumiretso na daw sila sa ibang resort. Sabi ko nga sa tao ko ay mali sila ng pinuntahang resort kaya bumalik sila at i-refund nila yung bayad at dito kami sa Edna's maliligo. Pagkadating nga namin dito ay nagbayad lang din kami at nilagyan na rin kami ng sticker. Nasa halos ilang beses na rin pala kami pumunta dito at kaya hindi ko na rin yung tiningnan yung mga site at sabi namin ay diretso na lang din kami. Pagkatapos nga isulat yung mga pangalan ay dumiretso na kami dito sa loob at ibinaba na namin yung mga gamit namin. Medyo halos talaga nagtaas na rin yung mga price sila dito kaya 2 tent na lang yung kinuha namin at talaga namang malaki at kasya rin naman sila dito at sama-sama na lang din sila. Kumuha na lang din pala kami ng isang may saksakan para kahit papaano meron kayo masaksakan ng electric pan at mga kuryente dito para kahit papaano makapagsaing din kami. Buti na nga lang din talaga at malaki yung mga tent nila dito at kasyang-kasya naman silang lahat dito at sama-sama na lang din talaga. Sabi ko nga sa kanila sa naglagay ng tent ay pagdikit-dikit na rin para sama-sama kami. Pagkatapos nga palang ayusin yung tent, sabi ko sa mga tao ko ipagbabanin lahat ng gamit para kahit papaano malipat ko na yung sasakyan at bawal din kasing magparking dito sa may harap ng tent namin. Bago ko na nga lang din muna pinarking yung sasakyan ko ay naglagay na lang din muna kami ng tent dito ng jowa ko para kahit papaano makapagpahinga naman kami at halos ilang araw din kasi pa akong walang tulog. Napakalaking bagay din talaga pag merong content at hindi ka na magbabayad pag pumunta ka sa mga ganitong campsite. Pagkatapos ko na lang din pala maglagay ng tent, inilagay ko na itong sasakyan sa parking lot at medyo may kalayuan din naman pero napakaganda ng parking nila dito at napakaluwang din talaga. Nagpasama nga lang din ako sa tao ko at sabi ko samahan niya ako at medyo may kalayuan din yung parking kaya naglakad na lang din kami pabalik. Ang napakaganda din talaga dito sa Edna's ay napakalinis at napakaaliwalas at napakaganda ng
resort nila. Talaga naman bago ka pumasok sa resort nila ay makikita mo tong magandang arko na to at pwede kang magpicture dito. Kahit nga nasa 6 na beses na kayong bumalik dito ay talaga naman dito kami pumupunta. Marami din naman mapagpipilian dito mga paliguan kaso yung iba medyo halos hindi rin maganda at talaga namang halos wala rin kuryente at malayo din talaga sa daan. Nung pumunta nga kami dito ay talaga naman nag-usap kami ng jowa ko at sabi ko mamili siya ng ibang pupuntahan namin para kahit papaano naman ay bago sa paningin. Medyo halos talaga inatingnan namin at halos talagang hindi maganda at tag-init din kasi ngayon kailangan namin ng may kuryente. Pagkadating ko lang din pala dito sa may likod ng tent namin ay nagkasikaso na agad ako at nagluto ako ng mga kakain nila at halos wala pa rin talaga silang kinain. Medyo halos talaga binilisan ko na rin magluto at nagprito lang din ako ng hotdog at konting itlog. Pagkadating nga nila dito ay talaga namang naligo na sila at binuon pa nila tong isang bata sa buhangin, talaga namang tuwan-tuwa. Buti na nga lang din yung tent namin at nilagay nila dito sa may ilalim ng kahoy para kahit paano pag uminit ay hindi ganun kainit talaga. Sabi ko nga sa tao ko pakitulungan na lang din ako magluto para kahit paano mabilis nang maluto at para makakain na rin sila. Isa rin talaga sa sinabi ko sa kanila kaya inagahan namin pumunta dito ay para kahit paano maaga silang makaligo at hindi ganun katindi ang init. Kaya talagang pagkadating-dating namin ay naligo na sila at sabi kay mamaya pag tumanghali na ay napakatindi ng init at talaga namang mangingitim sila niyan sa sobrang init. Buti na nga lang din at meron akong butane na para kahit paano hindi na kayo mag-aarkila at para nakakapagluto rin kami dito. Medyo sira na nga rin ito at hindi na mapahinaan pero kahit paano ay pwede pa rin naman magamit. Halos wala pa rin talaga silang almusal kaya dali-dali na rin akong nagluto para kahit paano ay makakain na rin sila. Sabi ko nga sa mga tao ko habang nagluluto ako ay maligo na sila at patawagin ko na lang sila pagtapos kong magluto. Sabi ko nga sa mga tao ko ay magpahinga na lang din muna at maya may kakain na kami at medyo okay na rin yung niluto namin. Pagkatapos din pala nilang kumain ay naglaro sila dito at nilagyan ko lang din yung tao ko ng alak at niloloko ko at sabi ko ay okay na to. Ang nakakatuwa lang din talaga sa ganito pag sama-sama kayo ay talaga namang masayang maligo at marami kayo. Buti na nga lang dito mga tao ko at kahit papaano yung mga talaga nagkakasundo sila at talaga na makikita mo sa kanila na talagang masaya yung mga ginagawa nila. Yan din kasi yung tinuturo ko sa kanila na dapat talaga lagi sila magkakasundo para kahit papaano hindi sila nagkakasama ng loob. Pagkatapos ko lang din pala mag-asikaso, nasikaso lang ko lang din pala itong nabili kong pork chop at tinahugasan ko na. Napakaaliwalas talaga dito sa Ednas lalo na pag maaga pa at halos wala din talagang tao at makakapag-picture ka ng maayos. Sabi ko nga dito sa magjowang tao ko ay pipicturean ko sila at talaga naman sabi ko yung mag-sweet-sweetan sila. Medyo halos nagkakahiyaan pa nga sa isa't isa at halos talaga namang hindi daw sila sanay sa ganito. Yung palang mga ulam namin ay ginawa ko yung minarinate ko na lang muna para kahit papaano kahit hindi ko lutuin ay hindi masira. Medyo halos hindi rin naman ganun karamihan yung mga pagkain namin at tama lang din para kahit papaano mamay pag niluto ko ay okay na. Medyo halos hindi pa nga ganun kainitan kaya sabi ko sa jowa ko ay videohan niya ako dito at para mamay hindi na ako magbibideo pag sobrang init na. Habang nagpapahinga nga pala yung jowa ko sa loob ng tent, ay dito na lang din ako naglagay ng pandong at dito na lang din ako nagpahinga. Medyo halos talaga nararamdaman ko na rin yung init kaya nagawa na lang din ako ng coffee at nag-coffee na lang din muna ako dito at hindi rin naman ako makatulog. Talaga naman yung mga tao kahit napakatindi ng init ay talaga namang maliligo. Sabi ko nga sa kanila ay mamay mangingitim na sila. Eto nga isang tao ko sabi ko ay maligo na at huwag na siyang maghintay diyan at mamay kako hindi niya mai-enjoy. Eto na mag-asawa ay nagpahinga na lang din muna at halos wala rin talagang tulog at mamaya na lang daw sila maliligo. Medyo halos nagkakakulitan nga kami dito at sabi namin magti-TikTok na lang muna kami dito. Pagkatapos lang din pala namin mag-TikTok ay mga nagpahinga na pala tong mga tauhan ko at talaga namang napakainit daw. Sabi ko nga sa kanila ay dapat nagdala sila ng sunblock para kahit papano hindi masakit sa mukha. Eto palang tao ko ay biglang lumapit sa akin. Nakakita daw siya ng starfish kaso ay patay na. Sabi ko nga ibalik na at baka mamay mamatay. Medyo halos mahina din talaga ang hangin at napakatindi ng init. Kaya habang nagpapahinga ako at wala pa akong ginagawa, niluto ko na lang din muna tong adobo para kahit papaano mamay kakain na lang at hindi na ako magluluto. Medyo hindi naman to masisira kahit mamaya pa kainin. Pagkatapos lang din palang maligo ng tao ko ay talaga namang kita ko yung likod niya na talagang sunog na sa araw. Sabi ko nga sa kanila dito ay nung pumunta sila dito ay napakaputi at talaga namang ngayon ay sunog na sa araw. Ito namang isang anak ng tao ko ay talaga namang tuwang-tuwang maligo dito at umalis na lang din muna kami at mag-iihaw ako ng pang-ihaw namin. Nakalimutan ko din pala magdala ng lighter kaya nanghiram na lang din muna ako sa mga nakatambay dito at medyo nahirapan nga rin akong magpaningas at uling din kasi. Medyo halos nga yung napwestuhan namin ay may kalayuan dito sa ihawan kaya talaga naglakad pa kami at pumunta pa kami dito sa may ihawan. Habang nag-iihaw nga ako dito ay napakaganda ng picturean dito sa may gilid at talaga namang napakalinis. Buti na nga lang din at sinamahan ako ng jowa ko mag-ihaw dito. Dito din pala sa ginawa nilang arko dito ay pwede kang mag-picture dito. Naalala ko din pala nung kauna-unahan naming naligo dito ay dito din talaga na kami nag-stay sa maliit na kubo na to at medyo okay lang at pandalawahan lang din naman to.
Pagkatapos ko lang din pala magpicture ay bumalik na ako dito sa ihawan ko at medyo luto na rin at medyo okay na rin kaya bumalik na rin ako dun sa tent namin. Sabi ko nga sa mga tauhan ko ay pwede na kayong mag-inom at ito na lang din yung pupulutanin namin mamaya. Dito na nga lang din para sa may harap ng Edna's ay talaga namang marami nag-aalok ng pagkain kaya bumili na lang din muna isang tauhan ko. Ito palang binibinta ni kuya ay bukayo kaya sabi ng tao ko ay masarap din naman kaya bumili siya ng isang piraso. Sabi ko nga sa mga tao ko ay marami ka ditong mabibili at marami nagtitinda dito mga badyaw. Kaya sabi ko wag na rin sila masyadong magtakas sa mga presyo at medyo may kamahalan din talaga dito yung mga paninda nila. Medyo halos hindi na nga ganun kainitan kaya sabi ng jowa ko ay maligo na daw kami. Medyo masarap din talagang maligo pag hapon na para kahit papano hindi rin ganun kainit. Pagkatapos ko ang maligo ay naligo lang din ako at nagpalit ako ng damit at nagsando na lang din ako at napakaaliwalas naman. Medyo halos hapon na rin kasi kaya nag-asikaso na lang din ako ng makakain namin. Hindi ko na rin pala lahat mailalagay dito at napakahaba na ng vlog ko kaya maglalagay na lang din ako ng part 2 na video namin. So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!